Grabe, isang pasabog ni Trump, nananawagan pa ng tulong, hindi na niya ba kaya? Humingi na ng tulong sa mga leaders ng mundo, Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos, sasama na ba? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa ibang dagat, nanawagan si US President Donald Trump sa mga world leader na tumulong sa pagbabantay sa Strait of Hormuz na mahalagang shipping lane na apektado ng digmaan laban sa Iran. Sinabi ni Trump na posibleng magpadala ng warship sa ilang bansa tulad ng China, France, Japan, South Korea at United Kingdom para manatiling bukas at ligtas ang ruta ng langis. Hinman nagpakita sa kanyang unang public statement, malinaw ang mensahe ni Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei hindi sa kanyang mga kaaway kundi sa mga kaibigan at karating bansa sa Middle East. Nanawagan ng Iranian leader sa iba pang Gulf nations na ipag-utos ang shutdown ng lahat ng base militar ng Estados Unidos. Aniya, ito lang mula sa umpisa ang target ng Iran. Ayon pa sa opisyal, sa ganitong paraan lang mapapangalagaan ng mga leaders sa Middle East ang kani-kanilang mamamayan. Let's get more now on US President Donald Trump calling on other countries to send warships to the Strait of Hormuz. Kinumpirma ng International Energy Agency o IEA na ang digmaan na nagaganap ngayon sa Middle East ay nagresulta na ng pinakamalaking disruption o pagkaputol sa supply ng langis sa kasaysayan ng global oil market. Ang tila paglumuhod ng agila. Donald Trump, sumuko na nga ba sa Iran? Akala natin tapos na ang usapan nang ipagmalaki ni Donald Trump na 100% destroyed na ang puwersa ng Iran. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. Pero bakit ngayon biglang nag-iba ang ihip ng hangin at nananawagan na siya ng tulong sa buong mundo? US President Donald Trump has now put out on social media saying that other nations will help the US keep the Strait of Hormuz open. Trump says that many other nations will be sending warships to help the US keep the strait open. He says that these are yet unnamed countries which will be working in conjunction with the United States. Sinasabing durog na ang kalaban pero sa likod naman tila aminado ang Amerika na hindi nila kayang mag-isa sa Strait of Hormuz. At ang pinakamatindi, isasama ba ang Pilipinas sa misyong ito na tila papunta sa isang energy war? Ito ang katotohanang hindi sinasabi masyado sa mga headlines. Over the past 2 weeks, Iran has shut down the strait, causing global energy costs to surge. About 20% of the world's energy exports used to pass through the waterway before the US and Israel attacked Iran. President Donald Trump says the U.S. bombed every military target on Iran's Karg Island. The U.S. president said he has chosen not to wipe out the oil infrastructure on the island for now for reasons of decency, but added that he may reconsider if Iran continues blocking ships from traversing the Strait of Hormuz. Dito na pumasok ang genius o marahil ay desperate move ni Trump. Nanawagan siya sa China, France, Japan, South Korea at maging sa UK na magpadala ng kanilang warships sa Strait of Hormuz. Sabi niya, team effort na dapat ito. Writing in a post on Truth Social, he said many countries, especially those who are affected by Iran's attempted closure of the Hormuz Strait, will be sending warships in conjunction with the United States of America to keep the strait open and safe. Hopefully China, France, Japan, South Korea, the UK and others that are affected by this artificial constraint will send ships to the area so that the Hormuz Strait will no longer be a threat from a nation that has been totally decapitated. Pero bakit pati ang Pilipinas ay nadadamay sa usapan? Dahil bilang chairman ng ASEAN at bridge builder ng United Nations, ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos ay crucial. Pero ang tanong na marami, isasamak ba natin ang ating mga barko sa isang waterway na punong-puno ng naval mines at drones? Therefore, ang tawag ni Trump para sa tulong ay hindi lang basta request, ito ay isang pagsubok sa katapatan ng mga kaalyado ng Amerika. Habang nananawagan si Trump, nagbabanta naman ang Iran. Kung may masusunog sa amin, susunugin namin ang buong rehiyon. Pinuntiryan niya ang UAE kung saan bumagsak ang debris ng mga drone sa Fujairah Port. Pero ang kapalit niya ay ang tuluyang pagliyab ng oil infrastructure sa buong Gulf. Therefore, ang bawat desisyon ni PBBM ngayon ay parang paglakad sa manipis na lubid. Isang maling hakbang at baka madamay ang ating ekonomiya sa apoy ng Iran. Sa gitna ng mga balitang ito na tila wala ng katapusan ang kaguluhan, tinatawagan tayo na huwag mabulag ng takot. Ang pagyanig ng mga bansa ay isang paalala na ang tao, gaano man kalakas ang kagamitang pandaigdig, ito pa rin ay limitado. Sinasabi sa Mateo 24 verse 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng mga digmaan. Tignan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang mangyari ang bagay na ito
datapwat hindi pa ang wakas. Ang panawagan ni Trump mga kaibigan para sa katarungan at seguridad ay punto, pero ang tunay na hustisya at katarungan ay hindi matatagpuan sa dulo ng kanyon. Sa gitna na ng energy war, ang kailangan ng mundo ay awa ng ating Panginoon Hesus upang pigilan ang kamay ng mga mapanira. Therefore, habang ang mga lider ng mundo ay nagpapaligsahan sa lakas, ang mga anak ng Diyos ay dapat manatiling nakatayo sa panalangin. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa kasunduan ng tao, kundi sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming muog at kanlungan. Idinadalangin po namin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Protektahan niyo po ang mga inosenteng seafarers, lalo na ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga barkong ito. Bigyan niyo po sila ng karunungan, lalong higit ang mga leaders ng mundo, maging si Pangulong Marcos Jr. at ang aming mga leader na huwag magpadalos-dalos sa mga desisyong maaring magdala sa amin sa kapahamakan. Palambutin niyo po ang puso ng mga Pangulo, lalong higit sa Iran at sa United States of America, lalong-lalo na kay President Donald Trump. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, naway ang iyong kapayapaan ang siyang maghari. Kaya naman, sa gitna ng usok ng digmaan, hayaan mo ang iyong liwanag ang magsilbing gabay namin patungo sa kaligtasan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin at sa pangakong hindi niyo po kami papabayaan. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. At salamat po sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus para sa aming mga kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, dinadalangin namin ito. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.